Abangan ang pinakabagong balita mula kay Mateo Moreto dahil kakalabas lang yan ng impormasyon na maaaring tuluyang magbago sa kinabukasan ni Julian Alvarez at pati na rin sa mga plano ng Football FC Barcelona para sa tag-init na ito. Dahil ayon sa Italia ng mamamahayag, isa sa mga pinakamaasahang source sa European transfer market na iparating na ni Julian Alvarez sa Atletico de Madrid kung ano talaga ang kanyang tunay na mga intensyon. At mag-ingat dahil ang ipinahayag niya sa loob ay siguradong hindi magugustuhan ng maraming tagahanga ng Rojiblancos. Ayon sa impormasyong ito, malinaw na ipinaabot ni Julian sa Atletico de Madrid na gusto niyang lumipat sa ibang lugar. At ang pinakamahalaga, ang nais pa rin niya ay ang Football FC Barcelona. Oo, ang FC Barcelona. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa basta-bastang chismis at hindi rin ito isa pang spekulasyon sa merkado. Pinag-uusapan natin ang isang impormasyon na muling naglalagay sa Barca sa sentro ng isang operasyon na akala ng marami ay halos imposible na. Pero sandali lang, dahil hindi pa ito ang pinakamatindi. Ang pinakamabigat ay na muling igiit ni Mateo Moreto ang matagal na niyang ipinaglalaban. At ginawa niya ito sa publiko, direkta, hindi umatras at hindi binago kahit isang salita. Nananatili pa rin ang aking impormasyon. Ganon katindi si Mateo Moreto dahil kapag ipinipilit niya ang isang bagay, siguradong kumbinsido siya rito. Dahil may pinagkukunan siya at alam niyang tama ang ginagawa niya. Ayon sa mga pinagkukunan, hindi maganda ang relasyon ni Julian Alvarez at Diego Pablo Simeone gaya ng sinasabi ng iba nitong mga buwan. Sa katunayan, may ipinaliwanag siyang isang napakakongkretong bagay. Sinabi niya na ang relasyon ay napaka-normal, basta normal lang, basta normal lang. Hindi mahusay, hindi pambihira at hindi rin naman sobrang malapit. Hindi, normal lang. At binabago nito ang maraming bagay. Kapag masaya ang isang manlalaro sa proyekto, bihirang lumabas ang ganitong impormasyon at hindi madalas pag-usapan ang posibleng pag-alis. Kadalasan, hindi lumalabas ang mga pagdududa kada ilang linggo. Pero kay Julian, kabaligtaran ang nangyayari at yon ang nagsisimulang makatawag pansin. Ngayon, may tanong tayo. Kung komportable talaga si Julian sa Atletico de Madrid, bakit lumalabas pa rin ang pangalan ng Barca? Bakit ito pa rin ang nag-iisang club na paulit-ulit na naugnay sa pangalan niya? Dahil may isang bagay dito na hindi nagbago mula pa nung unang araw. Hindi talaga tumigil ang Barca sa pangarap kay Julian Alvarez. Siya ang naging prioridad nila mula noon. Mula nang dumating si Hansi Flick, merong matinding paniniwala sa loob mismo ng club na si Julian ang perpektong striker para pamunuan ang bagong proyekto. Dahil sa edad, kalidad, karakter, galaw at kakayahan sa pag-goal. At dahil akma siya sa football na gustong buin ni Hansi Flick. Sa katunayan, may mga tao sa loob ng Barca na kumbinsido na si Julian ay magiging isa sa pinakamahalagang signing sa buong panahon pagkatapos ni Leo Messi. Ganun kasimple. Kaya patuloy na nagbabantay si Laporta at nagmamasid si Dedeco. At kaya bawat impormasyon na may kinalaman sa Argentino ay sinusubaybayan ng buong atensyon sa loob ng club dahil alam nila na ang ganitong pagkakataon ay hindi palaging dumarating taon-taon. Pero sandali lang. Narito ang isang mahalagang detalye. Hindi lang binanggit ni Mateo Moreto ang kahalagahan, kasama rin si Simeone. Nagbigay rin siya ng isang mensahe na talagang kapansin-pansin. Sinabi niya na dapat lumabas si Julian Alvarez at ipaliwanag ang gusto niyang gawin. At ako ay sumasang-ayon. At ang totoo, ang linyang ito ay may malaking saysay at mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala. Dahil kung malinaw na ang lahat, hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi na kailangan ng paglilinaw. Ni hindi na rin kailangan magsalita ang manlalaro. Dayunpaman, iginiit ni Mateo Moreto, patuloy niyang iginigiit. Patuloy niyang iginigiit dahil naniniwala siyang may agwat sa sinasabi sa publiko at totoong nangyayari sa pribado. At yan mismo ang nagpapalakas sa lahat ng mga spekulasyon. Kapag ang mamamahayag na may koneksyon ay naglabas ng ganitong mensahe, ibig sabihin alam niyang may bahagi pa ng kwento na hindi pa naibabahagi. Ngayon, isipin nating mapapatunayan na totoo ang lahat ng impormasyong ito. Isipin natin na si Julian ay talagang nag-iisip na umalis at ang Barca pa rin ang kanyang pangunahing prioridad.
Isipin din natin ang relasyon niya kay Simeone ay hindi rin maganda sa ngayon, kaya nagbabago ng buo ang tanong. Hindi na ito magiging gusto ba ng Barca si Julian? Alam na natin yan, oo ang sagot. Ang totoong tanong ay, kaya bang samantalahin ng Barca ang sitwasyong ito? Diyan magsisimula ang totoong laban. Ayaw ng Atletico de Madrid na mawala ang isa sa kanilang pinakamalalaking bituin. Pinag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang manlalaro ng kanilang proyekto, isa sa mga futbolistang inaasahang mamumuno sa kinabukasan ng club. Ang pagkawala niya, lalo na kung sa Barcelona siya mapunta, ay malaking dagok. Kaya naman, anumang negosasyon ay nangangakong magiging isang tunay na digmaan. Pero may isang bagay na pabor sa Barca. Dahil sa modernong football, madalas nagiging mapagpasyang dahilan ang kagustuhan ng manlalaro. Dahil kapag malinaw sa isang manlalaro ang gusto niya, nagbabago ang lahat, pati ang negosasyon, pati ang pressure, pati ang timing. Napipilitan ding makinig ang mga club, ngunit hindi palagi. Mas madalas lang itong mangyari kaysa inaakala. At dito nagkakaroon ng mas malaking halaga ang mga sinabi ni Moreto. Dahil kung talagang ipinaparating ni Julian ang kanyang mga kagustuhan, ibang-iba na ang sitwasyon kumpara sa kung ano ang itsura nito ilang linggo lang ang nakalipas. Dahil hindi na sarado ang pintuan, at yan mismo ang kailangang marinig ng Barca. At may isa pang detalye na sa tingin ko ay napakahalaga. Ang tamang panahon. Lumalabas ang impormasong ito habang abala ang mga club sa paggawa ng desisyon at nagmamadali ang mga direktor ng sports, mga operasyon at kapag ang mga ahente ay gumagalaw ng mga piraso. Siyempre, kapag nagsisimula ng maisara ang malalaking signing tuwing tag-init at sa mismong sandaling yon, bumabalik ang mga pagdududa tungkol kay Julian Alvarez. Bumabalik ang Barca, bumabalik si Mateo Moreto. Bumabalik na naman ang debate kay Cholo Simeone. Ang daming pagkakatulad, hindi ba? Sobra talaga. Kapag maraming piraso ang sabay-sabay nagtutugma, kadalasan may nangyayari sa likod ng kamera kahit na hindi pa natin ito nakikita. At dahil dyan, naniniwala ako na ang pinakamahalagang balita ngayon ay hindi isang alok. Hindi ang pagpupulong, hindi ang mga numerong pinag-uusapan, hindi ang negosasyon. Ang pinakamahalagang balita ay iba. At ito ay may dahilan na naman para maniwala dahil maging tapat tayo. Ilang araw lang ang nakalipas, talagang iba ang pakiramdam. Bumaba na ang mga inaasahan, ang alok ng Real Madrid. Malamang, higit pa kaysa sa kahit anong ibang pagkakataon mula nang magsimula ang kwentong ito, hindi maganda ang takbo ng mga bagay. Maraming tagahangan ng Barca ang nagsimulang tanggapin na imposibleng mangyari ang transaksyon na hindi kailanman makikipagnegosasyon ang Atleti. Na hindi abot kaya ang presyo, na unti-unti nang nawawala ang pangarap ni Julian. Pero mga kaibigan, muling lumitaw si Mateo Moreto. Muling binigang diin na hindi perpekto ang relasyon kay Simeone gaya ng sinasabi at marami ring pagdududa. Na dapat magsalita si Julian at ang Barca ay patuloy pa ring malaking bahagi ng kwentong ito. Pero sandali lang dahil may isang huling detalye na hindi natin pwedeng balewalain. At maaring ito ang pinakamahalaga sa lahat. Nitong mga nakaraang linggo, nalaman natin na sumali na rin ang Real Madrid sa eksena. Isang Real Madrid na handang maglatag ng napakalaking halaga ng pera sa mesa. Isang operasyon na aabot sa 150 milyong euro, isang napakalaking halaga. Isang halaga na siguradong magbabago ng buhay ng kahit sinong manlalaro. Pero ang sagot ay hindi. Hindi mula sa Atletico de Madrid. Pakinggan niyo to. Ayon sa mga impormasyong lumabas tungkol sa operasyon, ang pagtanggi ay galing din kay Julian Alvarez. Dahil kung may isang bagay na malinaw para sa Argentinong striker, iisa lang ito. Kung sakaling umalis siya balang araw sa Atletico de Madrid, malinaw pa rin ang kanyang prioridad, Football Club Barcelona. At iyan mga kaibigan, ang nagbabago ng lahat dahil hindi na lang pera ang pinag-uusapan natin. Hindi na lang usapang merkado ito. Pinag-uusapan natin ang kagustuhan at personal na desisyon ng manlalaro.
Pinag-uusapan natin ang isang manlalaro na sa kabila ng mga pagsubok patuloy pa rin nakatingin sa Camp Nou. Kaya naman bumaba ang mga inaasahan. Oo, pero nabubuhay muli ang pag-asa at marahil ito ang pinakamalaking balita ngayon. Na pagkatapos ng mga linggong napakahirap para sa mga tagahanga ng Barcelona, hindi na pakiramdam na patay na ang paglipat. Ang pakiramdam ay hindi pa tapos ang kwento. Habang malinaw pa rin kay Julian Alvarez ang paborito niyang destinasyon, patuloy niyang tinatanggihan ang ibang opsyon at naghihintay ang Barca ng pagkakataon anumang bagay ay maaring mangyari. At yan mga kaibigan, ang eksaktong dahilan kung bakit muling nabubuhayan ng pag-asa ngayon ang mga tagahanga ng Barcelona.